Serve the people. Serve the people. And that is our commitment. And that is our commitment. We are True FM. Ang ating mga kagalang-galang na mga senador sa panahon ng pangangampanya ay nangangako na maglilingkod ng tapat sa bayan. Magsasakripisyo para sa bayan. Magsisipag para sa bayan. Gagawin ang lahat para sa bayan. At tatalima sa diwa at mandato ng ating konstitusyon. Nangangako sila ng nangangako para makuha ang boto ng bayan. Para manalo sa halalan. Panahon na naman ng pangangampanya ngayon. May 7 senador na reeleksyonista. Habang may 12 senador na magpapatuloy ng kanilang termino hanggang 20th Congress. Kabilang sa 12 senador na ito ay ang kasalukuyang Senate President na si Francis Escudero. Makasaysayan ang pagiging pinuno ng Senado ni Ginoong Escudero sapagkat sa panahon niya isinampa ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa huling araw po ng sesyon ng Kongreso, bago ang kanilang recess para nga sa halalan, nilagdaan ng 215 na mga kongresista ang verified complaint for impeachment para papanagutin ang Vice Presidente sa anilay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes. Bago mag-alas 6 ng gabi noong Pebrero 5, formal na tinanggap ng Office of the Senate Secretary ang impeachment complaint mula sa Kamara. Sa panahon na iyon, may sesyon pa ang Senado. Pero hindi ito naisama sa agenda ng mga senador. Kaya't wala pang formal na jurisdiksyon ang Senado sa naturang impeachment complaint. Nagsarado ang sesyon ng Senado nang hindi natalakay ang impeachment complaint mula sa Kamara. Kaya't ang mainit na usapin ngayon ay kung kailan kikilos ang Senado para simulan ang pagdinig sa articles of impeachment na isinampa laban sa Vice Presidente nang higit sa 1/4 o 1/3 ng mga miyembro ng Kamara de Representante. Kailan magsisimula ang paglilitis? Kailan bibigyan ng pagkakataon ang Vice Presidente para sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya? Kinabukasan, matapos ang adjournment ng Senado o Pebrero 6 pa lamang, may sagot na kaagad si Ginoong Escudero sa mga kongresistang nananawagan sa mabilis na aksyon ng Senado sa impeachment complaint. Kung nagpa-banjing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami, lalo na nasa huling araw na ng sesyon. Yan pinadala sa amin, halos mag-aalas 5 pa ng hapon. Hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan. Biglang pwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa Kamara na, "Hoy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo?" Hindi. Hindi ganon at hindi ako papayag din nun. Kung inabot ng 2 buwan umano bago tuluyang ma-impeach ng Kamara ang Vice Presidente, ilang araw, linggo, buwan o taon ba ang dapat na bilangin ng Senado bago sila kumilos at magsimula sa proseso ng impeachment trial? Sa ating
konstitusyon sa ilalim ng Article 11, Accountability of Public Officers, Section 3, Paragraph 4. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Sa wikang Filipino, kung ang pinanumpaang sakdal o resolusyon sa impeachment ay iniharap ng 1/4 lamang ng lahat ng mga kagawad ng kapulungan, iyon ay dapat bumuo sa Articles of Impeachment at dapat isunod agad ang paglilitis ng Senado. Sa kanyang pagharap sa media, nagbigay kaagad rin ng interpretasyon si Senador Escudero sa probisyon na ito ng ating saligang batas. Sasagutin ko rin yung isang napakinggan kong abogado na tila eksperto din daw sa mga bagay na ito. Sabi niya, the Senate shall immediately, ayon sa kanya, sabi ng Konstitusyon, proceed with trial. Busin na lang ng konti, pero parang hindi niya nabasa yung saligang batas. Walang sinabing immediately ang saligang batas. Ang sinabi ng saligang batas ay shall forthwith proceed with trial. Habang si Constitutional Law Professor Rene Sarmiento, na isa sa mga commissioners ng 1987 Constitutional Commission, ay may paliwanag tungkol dito. Yan po ay nakabatay sa ating saligang batas, ating Section 3, Paragraph 4. Yan po nakalagay, forthwith proceed sa wikang Ingles. Forthwith proceed impeachment proceedings. Sa Tagalog version ng ating saligang batas, dapat isunod agad. Chinek ko po ang history ng forthwith proceed. Ito po ay first in our Constitution. Wala po sa 1935, wala po sa 1973 Constitutions. Ito po ay bago. And it appears from the records ng ating Saligang Batas Constitutional Commission noong July 28, 1986. Wala pong discussion po sa forthwith proceed. But kung walang paliwanag po, the plain text is very simple po, no? The word forthwith, ibig sabihin right away, immediately, at once, agad-agad po. So yan po ang batayan po na aking sinabi, dapat agad isunod. Ito naman ang pananaw ni dating Senate President at ngayon ay leader ng minorya sa Senado na si Coco Pimentel. Gusto ko sabihin, kung basahin namin yung Constitution, ang utos naman pag merong impeachment na final ang House of Representatives, impeachment article sa Senado, ang utos kasi ng Constitution doon, the Senate shall forthwith conduct the trial. Ang forthwith, ibig sabihin ng forthwith, medyo tinutulak ka niyan, minamadali ka niyan. O hindi naman sa ibig sabihin na pagkatanggap mo, aksyonan mo, pero huwag ka naman magpalipas ng 3.5 buwan bago mo aksyonan. Kailangan, siguro naman lahat kami pagbasa namin doon, yun sana yun ang pakiramdam namin na pwede siguro lumampas 1 buwan pero hindi naman siguro 3.5 buwan. Ika ni Senador Pimentel, huwag naman daw abutin ng 3.5 buwan bago formal na dinggin ng Senado ang impeachment complaint. Ito na rin ang tugon ni Senator Pimentel sa sinasabi ng liderato ng Senado na hindi siya magpapatawag ng special session para bigyang pansin ang impeachment complaint at maghihintay na lang ang mga senador sa pagbabalik sesyon nila sa June 2. Nagsarado ang sesyon ng Senado at ng Kamara Pebrero 5. Mula sa petsang yun hanggang June 2 ay 116 days.
o halos 4 na buwan. Ang nalalabing session days ng 19th Congress ay June 2 hanggang June 11 na lamang o 6 na araw na lang. Ano lang ang magagawa ng Senado sa loob ng 6 na araw para masimulan ang mahabang proseso ng impeachment trial? Pero ano pa nga ba't ngayon pa lang ay sinasabi na ni Ginoong Escudero na malamang masimulan ang paglilitis sa nasasakdal pagkatapos pa ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr. sa July 28 o sa opisyal na pagsisimula ng first regular session ng 20th Congress. Mula June 12 hanggang July 28 ay panibagong 45 days o 1.5 buwan. Kung bibilangin natin mula Pebrero 6 hanggang July 28, katumbas yan ng higit sa 5 buwan. Bakit nga ba iwinawaksi ng liderato ng Senado ang suhestyon sa pagpapatawag ng special session para aksyonan ang impeachment complaint? Kailangan pa ba talagang humiling o mag-request ng special session? May sagot dito si Senador Pimentel. Ngayon yung pagbalik sa tanong mo kung magkailangan pa ba mag-request o hindi, sa tingin ko, hindi na kailangan mag-request Pero kung yun ang gusto ni Senate President, ako mismo ngayon nagre-request na sa kanya kasi nga pinasa ko yung Constitution, kailangan yung utos na nasa Constitution, utos sa Senado, may 4-3 doon na ang sabi doon Senado, madaliin din ninyo ang pagproseso ng impeachment. Wag yung patulugin. Kung ang turing po ni Senate President Escudero sa Kongreso ay nagpabanjing-banjing daw bago nila mabuo ang Articles of Impeachment, ano ngayon ang turing natin sa Senado na sa loob ng 116 na araw ay walang gagawin na opisyal na aksyon sa isinampas sa kanilang impeachment complaint? Ano ngayon ang turing natin sa Senado? Pakuya-kuya-koy? Pabebe? Pa-cutie-cutie? Kasi campaign period. At magagambala nga naman ang mga re-electionista. Pero hindi po ba't ang pagiging senator judge sa isang impeachment trial ay kasama sa kanilang job description? Kasama sa kanilang sinumpaang tungkulin at responsibilidad? Hindi po ba't mas magandang mapanood ng bayan sa panahon ng halalan kung papaano kumilos, mag-isip at magdesisyon ang mga kagalang-galang na mga senador sa isang napakasensitibo at napakahalagang proseso na nakaukit sa ating saligang batas? Kasi nakabakasyon na sila at ang iba'y nasa abroad na, ang iba'y mag-a-abroad pa lang, may mga lakad na sila ni Mrs., may mga nakatagda na silang vacation. Sandali lang. Kailan pa naging istorbo sa mga lingkod bayan ang paglilingkod sa bayan? Alalahanin po natin na sa mahabang bakasyon ng mga miyembro ng 19th Congress, with all due respect, congressman man o senador, tuloy ang kanilang sweldo at mga benepisyo. Sweldo mula sa dugo at pawis ng mga mamamayang Pilipino. Ang pangkaraniwang mga manggagawa, no work, no pay. Ang mga kagalang-galang na mga senador at mambabatas, kahit no work,
match pay. Kailangan pa bang ipagdiinan ang kahalagahan ng pagsisimula ng proseso sa pagpapanagot o pagpapawalang sala sa isang nasasakdal sa impeachment trial? At papaano din yung karapatan sa tinatawag na speedy trial ng isang akusado o nasasakdal? Ito ang masasabi ni Commissioner Rene Sarmiento. Okay, ito po ating pinag-uusapan, paglilitis po na nakabidbin po sa Senado ay napakahalaga po sa buhay ng bawat Pilipino. At tandaan po natin na kung bakit nandyan po ang articles, ang provisions on impeachment sa ating saligang batas, Article 11. Ito po ay nasa ilalim ng Article Accountability of Public Officers, na ang pagsisilbo, paglilingkod sa taong bayan ay isang sagradong obligasyon. It's a public trust, it's public service. At all times, accountable po ang ating public officers sa taong bayan. Now, how do we show this accountability na sila ay dapat managot o dalang dapat managot? Through impeachment proceedings. Ito po hindi man na-discuss yung time frame sa ating Constitutional Commission. Napag-usapan po ang kahalagahan ng impeachment ng ating mga namumuno, public officers and employees. One is to serve as a deterrent to public officers. Na huwag niyong gawin yung ginagawa niyo under articles of impeachment. Nakasalalay po ang future kinabukasan ng taong bayan. Pangalawa, sabi nga ng discussion po sa Constitutional Commission, it will serve a strong impact on public officers na, hoy, huwag niyong gawin yan dahil you can be impeached, pwede rin tanggalin sa posisyon nyo. So, ibig sabihin, ito pong issue ay napakalaga sa ating taong bayan. Considering the 7 charges nasa loob ng ating articles of impeachment, dapat talakayin at i-resolve. Kung talang inosente, di inosente after due process of law. But kung may guilt, kung talagang may kasalanan, di managot under the Article 11 on accountability of public officers. Sa mga pinakahuling panayam po kay Senator Escudero, ginagawa niyang halimbawa ang mga nangyari noong impeachment ni na Renato Corona at Merceditas Gutierrez. Inabot nga daw ng 1.5 buwan bago magsimula ang trial noon. Kung ito ang mga halimbawa ngayon ni Ginoong Escudero, gaano naman kaya katagal bago magsimula ang trial para kay VP Sara? 3 buwan? 4 na buwan? 5 buwan? Kapag po nagsimula matapos ang 5 buwan, yan po ay sinasabing July 28. Abay, ilang buwan ang bibilangin pa rin bago humantong sa desisyon ang sinasabing impeachment court. Talaga bang ayaw lang madaliin? Shall forthwith proceed? Dapat isunod agad? O may mga nag-iisip na sinasadya bang patagalin? Shall forthwith delay? Dapat agad patagalin at paabutin sa 20th Congress? Aba, kung ganon, bakit kaya? Think about it.